So, ito yung nag-stock, no? Ito lang, oh. Oo nga, no. Tanggal yung mga bulitas, oh. Kung anong tinakbo nga niya, kailangan lumaki. Hindi, yakataw kami, eh. Dahil late na nga, eh. Puro red line. 6,500 RPM, 6,500 RPM. Puta, nasa kalagitnaan ng birit, biglang umingit yung belt. Gumagano, no? Tapos hanggang umusok na, oh. Tapos hanggang tumahimik. Oo. Akala ko gumulong ulit yung bearing. So, pero alam ko namang pwedeng putol na, kaya tumahimik. Tapos nakita ko umangat na yung temp, putol na. So, yun na yung pinakasenyales. So, hindi naman biglang pagangat ang temperature nun. So, nai-roll pa namin papunta dun sa may dun sa may yung anuhan ng ipas. Yung pag magkakarga ka ng ipas. Ayun, nakaparada kami doon. So doon kami sa sa site kung saan kami nasiraan. Dapat order na ako online para dali na lang doon ng belt tsaka yung idler ang naisip kong bumigay. So buti na lang hindi ako bumili. Eto, pagdating namin dito sa shop, nauwi nga namin dito kasi sa shop yung kotse. Nagawa ng paraan na may method pala ako na device na mauwi mo naman kahit putol yung drive belt mo, no? So ito, kitang-kita na ayaw nang umikot, no? So medyo nag-worry din ako na baka nasira yung pulley nung nag-stock up to. Na may naalala kasi ako na merong version ng mga ganito na plastic siya, no? So kung plastic yan at nag-stock up umikot, tapos ikot lang ng ikot yung belt, mauupod yung area kung saan nagpi-friction yung belt. Pero dahil steel to, hindi maubos yan. Ibig sabihin, pwede natin ma-reuse to, pwede hindi tayo bumili ng bago nito, at ang papalitan lang is yung mismong bearing. Lalo na tamang tipid ako dito sa Mazda 3 1.6 ko. Hindi na talaga siya umiikot, pati itong parang built-in na washer ay bumigay. So high RPM kasi ako nung bumigay ito. Nagre-redline tayo, 6,500 RPM ang shifting ko. Kaya mas kung may problem ang bearing mo, wala na sa maximum efficiency, ayun na, malamang dumating na doon sa point na wala na sa maximum efficiency. Tapos naranasan niya pa yung high RPM. So kung nasa 6,500 RPM ang RPM ko, ang bilis din ang ikot nito, no? Kaya ayun, maabot sa failure point. Papaluwagan ko na to kay Joshua. Ipit mo lang sa gato para makapwesa ka. Siyempre hindi maluluwagan niya ng ligo. Luwag lang ako magbabaklas. So ito, naluwagan na. So nung naluwagan, ayun, nagro-roll na. So let's see. So yan. So ito yung washer. So pag angat ko nito, maglalaglagan na yung mga bearing nito. Ayun, dito pala. So yun ang problem, no? In part, nagkaroon ng crack dito. Ayan. So, pero I'm checking if yung integrity niya is nasira. Itong shape na to, yung nagbibigay ng strength. Ito parang shield lang or cover. So, yung crack niya is umabot dito. Pero, kaya ko pa rin naman ma-repair yan. Kung titipirin, nagtitig weld naman ako ng aluminum. Dito ay durog. So ito yung mga bearing. So nag-discolor na rin siya, talagang nag-high temperature. So nag-discolor na rin siya, kaya nag-high temp yan. Ubus ang grasa eh. So ito yung cover. Yun ang problem natin dito. Check ko na lang kung nandyan pa yung isang tensioner ko na galing dun sa hinatay ko na Mazda 3 from Tagaytay. So wineldingan ko to ng bolt dito sa loob para mapukpok namin palabas tong bearing race, outer bearing race. Yan, so wineldingan ko yan. TIG weld ang gamit ko. So dito tayo sa kabilang side. So kanina sinusubukan kong pukpukin dito. So hoping na medyo, syempre, masikip talaga yan. Pero tinry ko lang na lukbok ng flat screwdriver dito. Pero ito,
dapat talaga ang center of impact is usually sa center talaga. Mukha mo? Kailangan gitna. Tingnan mo, wala pa akong effort. Matras na. Diba? Hindi pa ganun kalakas yung pukpok ko. Matras na yung bearing race. So, ito pa. Light na pukpok lang. Oh. Lalabas na. Yan. Diba? Ganun kadali lang. Hanggang. So, syempre, yung bolt na yan, tapo na. So, bibili nga yan tayo ng bearing. Ito ang kailangan pag tumingin ng bearing. So, ito yung bolt, tsaka yung washer niya. Pinukpok natin para mag-flat ulit. Talagang bumaluktot siya sa mga talsikan sigurong bearing. Mga bulitas. So, yan, nilinis natin ng konti itong pinaka-tensioner. Yan yung crack niya. Yan yung crack niya. So, parang pinaka-cover naman siya, no? Ito yung pinaka may tibay. Nagbibigay ng tibay dito sa paghawak sa tensioner bearing. So, ito yung mismong pinaka pang-center na. So, lagyan lang natin ng konting grasa to dito. So, kung titingnan mo, okay lang naman yung may crack na yun. Hindi naman siya yung pinaka-structural na integrity nung umahawak dito. So, iwas pasok lang pag So, yung trabaho ng grasa na nilagay ko para iwas basta mapasok ng tubig. So, ayan. Ipit mo na lang ulit dito. Tapos, kita mo, torque tayo. So, ito, napaandar na namin. Nag-top up lang ako ng tubig. Actually, hindi pa kasi ako nagkukulant. Dito, dapat may coolant yan. Kung gagayahin pag ginagawa namin, hindi lang kasi favorite na project car to, kaya hindi pinaglalaanan ng panahon masyado. So, talagang alam ko naman nakakalawangin yung system. Hindi lang talaga ito paborito, pangharabas kasi. So, nag-top up tayo ng tubig dahil syempre hindi naman nag-age yung temperature nito nung pinilit ko siya itakbo. Siguro mga 2 lines na bago mag-age. Yun yung pinaka-maximum, pero hinihinto na namin pag ganun. Ayan na, ikabit na yung tensioner tapos kapalitan na ng belt. So, yung tensioner, nagpalit lang kami ng bearing. Yun pa rin yung mismong tensioner ang ginamit namin para makatipid. So, tapos yung belt, nakatambak lang din. Actually, ngayon, in-observe namin kung talagang hindi nasira yung engine. So, pero so far, one click siya, pinong andar. Diyan pa lang sa one click at pinong-pino yung andar niya, yung minor. May 90% conclusion na ako na walang problema. Ayan, obserbahan na natin hanggang mag-normal temperature siya. So, road test night after repairing yung tensioner tapos yung pinalitan yung drive belt. Sana wala nasira. So, ite-test natin si Mazda 3 ngayon, hataw. Dapat di siya mag-overheat, no? Pero so far sa mga tinakbo namin kanina, mukha namang okay na okay pa rin yung engine. Pinong-pino minor. Power, ganun din. Balance. So, hataw lang tayo. Test. So ayan, so far okay na okay yung takbo